Alright mga amigos, ang itinuturing dahilan ni Gervonta Tank Davis kaya siya napaluhod sa laban kontra kay Lamont Roach Jr. ay ang styling cream o grease na ginagamit ng mga hairstylist sa pagtitirintas ng buhok. Ani Tank Davis 2 araw daw po bago ang kanyang laban, nagpatirintas siya ng kanyang buhok. At yung nilagay nga daw po na grease sa kanyang buhok, sa kasagsagan ng laban, gumapang nga daw po yung papunta sa kanyang mata na siyang naging dahilan ng pagkairita ng kanyang mga mata na naging sanhi rin ng kanyang pagluhod sa laban kay Lamont Roach Jr. Kaya't napatakbo siya sa kanyang corner at pinapunasan niya ito na siya naman pinagmulan ng kontrobersiya ng resulta ng laban. Hindi po kasi tinawagan ng referee ng knockdown yung pagluhod ni Tank Davis. Pero mabalik tayo dun sa issue ng kanyang buhok na nilagyan nga daw po ng grease na gumapang papunta sa kanyang mata sa kasagsagan ng laban. Pinabulaanan po ng babaeng hairstylist ni Tank Davis ang naging palusot ni Tank Davis sa kanyang pagluhod sa laban. Sabi ng hairstylist mga amigos, Miyerkules daw po niya tinirintas itong si Tank Davis. Sabado yung laban ni Tank. Nakapagpapresko na si Tank, nakapag-gym, nakapag-weigh-in. Sa madaling sabi, pinagpawisan na rin ito. Kaya dapat umagos na yan noon at natuyo na. Kaya't hindi dahilan yung sinasabi ni Tank na yung dami ng grease na inilagay sa kanyang buhok ang naging dahilan ng paghapdi ng mata ni Tank sa laban. At ipinost din po nung hairstylist yung mismong ginamit o inilagay sa buhok ni Tank Davis at nakalagay po doon mga amigos, nakadetalye, no wax, no grease, no alcohol, no flaking. For professional use only. So contradiction po yun sa sinasabi ni Tank sapagkat hindi pala grease yung inilagay. Ipinost nga po nung hairstylist yung picture ng buhok ni Tank Davis nung katatapos lamang niya itong itirintas. Pati na rin ang video at makikita nga po doon mga amigos na hindi naman nangingintab o overload sa grease ang buhok ni Tank Davis. Kaya't parang contradiction po ito sa sinasabi ni Gervonta Davis. At saka kung iisipin din natin mga amigos, ilang beses na rin pong lumaban si Tank Davis ng naka-braids. Yung laban niya kay Hector Luis Garcia, kay Ryan Garcia, kay Frank the Ghost Martin pero wala naman pong issue na humapdi ang kanyang mata dahil sa mga inilagay sa buhok niya. Samantala sa iba pang balita, WBO World Super Featherweight Champion Emmanuel Baquero Navarrete bali-balitang magbabalik boxing sa May 10 sa San Diego, USA. At ang pinagpipili ang sagupain nga daw po ay ang #1 contender, mandatory challenger ang ating kababayan na si undefeated Charlie Suarez na may kartadang 18 wins, no losses with 10 knockouts. At ang isa pa pong pinagpipilian ay ang undefeated na si Andres Cortez. #2 contender po ito, may kartadang 22 wins, no losses with 12 knockouts. Pero wag din po tayo magulat kung mabunot ni Emmanuel Baquero Navarrete si Mark Magnifico Magsayo sapagkat si Magsayo po ang #3 contender sa WBO title ni Emmanuel Baquero Navarrete.